Ibinunyag ngayon ng Pangulo ng Senado na meron umanong demolition job sa kanya ang isang mambabatas matapos siyang akusahang nagdagdag ng 142 billion peso na pondo para sa flood control project sa ilalim ng 2025 budget. O ayan na, nagsilaglaga na at ito na. Mapasabak na ang ating Senator Rodante Marcolita sa bago niyang assignment bilang chairman ng Blue Ribbon Committee sa Senado. At ito na din, siguro ang pangatlong Dracula na sinasabi ko sa inyo na tumangay sa flood control projects ng DPWH. Pero bago tayo magpatuloy ay binabati ko po kayo ng isang magandang araw. Kumusta po kayong lahat? Andito na naman ang inyong lingkod, Idol Linda Vlogs TV, na maghahatid sa inyo ng mga bagong balita. Para malaman natin ang buong storya ng balita na ihahatid ko sa inyo ngayong araw ay panuurin natin ng sabay-sabay ang video. Kaya video, pasok! Ibinunyag ngayon ng Pangulo ng Senado na meron umanong demolition job sa kanya ang isang mambabatas matapos siyang akusahang nagdagdag ng 142 billion peso na pondo para sa flood control project sa ilalim ng 2025 budget. Inihag ito ni Escudero kasunod ng kautusan sa SONA ni PBBM na imbestigahan, busisiin at panagutin ang mga sinasabing sangkot sa mga posibleng katiwalian sa mga flood control projects sa bansa. Depensa rin niya, bagamat may ginawa na silang realignment o yung pag-amyenda sa pambansang budget, ay bahagi lamang ito ng kanilang mandato. Live report mula kay Mean Corbera. Mean? Alex, desidido raw ang mga senador na busisiin saan napunta ang bilyong pisong pondo na inilaan para sa flood control projects ng gobyerno, lalo na yan sa matapos ngang maranasan ang malawakang pagbaha, partikular na sa Metro Manila. Ayon sa minority bloc, hinihintay lamang nila ang mga resolusyon na ma-refer sa kinauukulang komite dito sa Senado. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Humanda ang mga mahilig sa insertion. Yan ang babala ng minority bloc sa Senado matapos ipag-utos ng Pangulo sa kanyang SONA kahapon ang investigasyon sa lahat ng flood control projects sa nakalipas na 3 taon. Ayon kay Senate Minority Leader Vicente Soto, isang isyong ito sa kanilang bubusisiin oras na isalang na ang pambansang budget sa susunod na taon. Maghahain rin anya sila ng resolusyon para alamin saan napunta ang pondo para sa flood control matapos namang maranasan ang malawakang pagbaha lalo na sa Metro Manila. We are a privilege speech can trigger that. If not, we will file one. Hinamon naman ni Senator Ping Lacson ang mga kapwa-senador at kongresista na pakinggan ang babala ng Pangulo, lalo na ang tungkol sa katiwalian. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Dapat anyang imbestigahan talagang issue dahil mula 2011, umabot na sa 2 trilyong piso ang inilaan ng gobyerno sa flood management programs ng DPWH at maaring kalahati umano nito 1 trilyong piso napunta sa katiwalian. Tinawag namang demolition job ni Senate President Francis Escudero ang issue ng pagpapalutang sa umano'y ginawa niyang insertions sa pambansang budget para umano sa flood control projects sa kanyang lalawigan sa Sorsogon. Isa si Escudero sa sinasabi nagsingit ng 142 billion para sa umano'y flood control sa ilalim ng 2025 national budget. Pero ayon sa senador, ginamit ang isyong ito para siraan siya para harangin ang pagtakbo niya sa pagka-Senate President. Pag-amin ni Escudero, may ginawa siyang insertion sa budget pero ang insertion, realignment o pag-amyenda sa pambansang budget ay bahagi ng kanilang trabaho. Pag nag-amyenda ka ng budget, insert na agad, illegal na agad, bawal na agad, may kita na agad, hindi naman siguro tama yon. Mali naman yata yon. So anong gusto niyo sabihin sa amin? Wala kaming karapatan baguhin yung sinasubmit na panukalang budget ng DBM. Ganun ba yan? Kung ano yung sinumite, ba't pa kami maghihiring? Ba't pa nakalagay sa saligang batas ang power of the purse ay nasa Kongreso? Yun ba yung ibig sabihin mo? Na illegal magbago ng budget? I don't think so. Ang illegal ay pork barrel, which was defined by the Supreme Court as post-enactment intervention.
pakikialam kung paano gagastusin, saan gagastusin ang pondo matapos ito aprubahan. Sa pag-iimbestiga ni Escudero sa Kamara galing ang paninira laban sa kanya, pero tumanggi muna siyang pangalanan ang sangkot na kongresista. Yan daw ang dahilan kaya kasama sa paninira sa kanya ang paglabas ng video ng umano'y pagpunta niya sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez para tiyakin umanong naisama sa national budget ang kanyang insertions. Pero iginit ni Escudero na sa 27 taon niya sa public service, hindi pa siya nakasuhan ng korupsyon. Siya rin ang isa sa maunang pumalakpak kahapon sa sona ng Pangulo nang iutos nito ang investigasyon sa flood control projects kasama na ang mga umano'y ghost projects. I have never had, no single case has ever been filed against me in my 27 years in government. To that, huling nagbaha ng matindi sa lalawigan ng Sorsogon, sisang pa, taong 1987. So excuse me, nagbabaha man sa amin, nakita namin yung dahilan, masyado nang mababaw yung ilog. Maghahain naman si Escudero ng panukalang batas para tuluyang ipagbawal na maging supplier o contractor sa lahat ng proyekto sa pamahalaan ng mga kamag-anak ng mga politikong nakaupo sa pwesto hanggang 4th degree of consanguinity. At bilang katugunan sa panawagan ng Pangulo kaugnay sa corruption, conflict of interest at hindi tamang paggamit ng pondo, maghahain kami ng panukalang batas na ang layunin ipagbawal up to the 4th civil degree of consanguinity and affinity ang sinumang mambabatas o opisyal ng pamahalaan, nasyonal man o lokal, na maging kontraktor o supplier sa pamahalaan. Para sa akin, klarong conflict of interest yon at hindi dapat pinapahintulutan yon nang hindi mawawala yung opisinang pinangahawakan ng opisyal. Alex, kanina nakapaghalal na ang Senado ng mga magiging chairman ng mga komite dito sa Senado. Isa sa nahalal ay si Senator Rodante Marcoleta kung saan pamumunuan niya yung makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Ayon sa Senador, ang issue ng flood control ang una niyang bubusisiin sa kapag na-i-refer na yung resolution bukas. Alex. Okay, Mian, kung itinatanggi ito ni Senate President Escudero, yung bang flood control na nailagay doon, naisikatuparan ba yun? Meron bang ginawa? Parang ganon? Alex, hindi daw kasi malinaw. Mali yung mga impormasyon na lumalabas dahil hindi naman 142 billion yung inilaan doon sa mismong Sorsogon o doon sa mismong kanyang probinsya. May mga ini-refer siya, yung insertion na tinatawag o realignment, pero hindi daw yan ay lahat para doon sa probinsya ng Sorsogon, kundi sa iba't ibang mga proyekto, sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Mian Corvera. Mata natin dyan po sa Senado. O diba? Parang unti-unti nang nahayag ang mga taong hindi gumagawa ng tama. Noon pa man, parang hindi talaga ako kumbinsido nitong Chis Escudero. Bakit? Kasi noong kasagsagan ng kampanya or bago pa mag-eleksyon, bago pa mag-midterm election noong May 2025, ay parang nakikita ko sa kanya, nakikita ko kay Chis na doon siya kakampi. Ang kanyang puso ay doon kakampi sa mga kumakalaban kay VP Sara. Pero nagtataka ako kung bakit pagkatapos ng midterm election, lalong-lalo na nung nanalo ang ating kapatid na si Senator Rodante Marcolita, ay biglang lumiko ito. Lumiko ng lumiko. Bigla na lang, parang ayaw na niya sa impeachment. Anyway, ganyan naman talaga ang politika, di ba? Sabi nga ni PRRD noon na wala pong permanenteng kaibigan sa politika. Yes! Sa tanda nating ito, alam na natin na ang mga politiko ay kaalyado ngayon, sa susunod na eleksyon ay magkaaway, kaalyado na naman, pero wala tayong pakialam dyan. Ang ating pakialam dito, na sana naman ay magserbisyo sila ng totoo sa bansang Pilipinas or sa mga mamamayang Pilipino. Pero ngayon, lumabas na. Bakit ngayon lang yan lumabas ang 142 billion pesos na di umano insertion ni Senator SP Escudero doon sa flood control projects ng DPWH?
bakit ngayon lang nagsilabasan ang ganyang issue, which is, I think, mga September 2024 ay gumawa na sila ng budget for 2025. Bakit kaya nagsilabasan ang ganyan na issue? Kasi, alam na natin kung sino naman ang gustong-gusto talaga na maimbestigahan na ang ganyan na issue dahil yung mga nasa minority, syempre sila yung papalag. Kasi wala na nga silang mga committee at matagal na sila sa Senado. Sa napanood nating video, di ba? Pumunta doon si Senator Escudero doon kay Tamba. So, alam na ang ating pag-asa dito na sana ay maimbestigahan talaga at magsaksid ang investigasyon tungkol sa flood control. Siyempre, ito po ang unahin ng ating kapatid na si Senator Rodante Marcolita. Unti-unti nang mahayag ang mga katiwalian na mga ginagawa sa mga kawani ng gobyerno. Kahit ano pa ang kanilang gagawing pagtatago, tago na kayo dahil andyan na si Senator Rodante Marcolita na talagang mayroon tayong pag-asa. Kaya hihintayin natin ang mga investigasyon kasi nagsilabasa na ang kanya-kanyang baho. Siyempre, hindi lang yan ang mga sangkot sa flood control projects na di umano mayroong mga ghost projects. Habang gumagawa sila ng mga katiwalian sa gobyerno, ay tayo namang mga ordinaryong mamamayang Pilipino ay apektado. Siyempre, bakit? Lalong-lalo na sa mga nabahaan dyan sa Luzon, part of the Philippines. O diba? Ngayon, katulad ng napabalita na mayroong kongresista na habang nagsesyon doon sa kongreso ay napicturan or navideohan na naglalaro or nanood ng isabong. Pero anong ginawa niya sa kanyang paliwanag sa taong bayan ay para matabunan na naman ay gagawa daw siya ng batas patungkol sa illegal gambling, which is matagal na yang issue sa online gambling na yan. Sa susunod nating video ay tatalakayin natin ang tungkol sa online gambling na yan. Kasi ang dami nating dapat malaman sa mga pangyayari dito sa ating bansa. Kaya abangan na lang natin ang pagtatrabaho ni Senator Rodante Marcolita bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. So yun lang mga idol ang ating balita ngayong araw at huwag nyo sanang kalimutan. Bago ko makalimutan ay nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo na tumangkilik at sumuporta sa ating munting channel. At sana naman huwag kalimutan, pindutin ang kulay pula dyan para dumami naman tayo at huwag din kalimutan, mag-ingat po tayong lahat.